Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! This is a perfect day para mag-cutting at mag-biking. Hey, saan yung helmet mo? Tanong ni Mino. Wala salita ni Jay. Since napakabait mo sa akin, gusto mo bigyan kita. Eh oo nga, wala pala akong pera ngayon. Tigilan mo yang pagyabang mo, tara na nga. Hoy, unahan tayo papunta ng school. Kipag-unahan ka sa sarili mo. Hindi naman yan masayang gawin. Umalik ang eksena sa loob ng classroom. Talaga ba? Hindi ko talaga in-expect na malalaman ko yun. Hindi ko alam kung gaano ka-close yung dalawa na kaya nila tumira sa iisang bubong. Yan din naiisip ko, sa palagay ko baka gusto nila ang isa't isa. Hahaha, gusto nila ang isa't isa, baka iba pa may isip ng ibang tao. Nga pala, tungkol dun sa pagpupulong ng student council ngayong week. Pwede kayang sa isang cafe tayo mag-meet ngayong weekend? Well, gusto ko yang idea, pero papayagan ba tayo ni Jay na dun tayo sa isang cafe na mag-meeting? Why not? Halos lahat ng department heads ay babae, so kung pipilitin natin siya ng todo, it should be fine. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Sige, okay. Ginagawa ko tong lahat para sa'yo. Sisiguraduhin ko na aalis ang lahat at iiwan namin kayong dalawa sa tamang oras. Kahit hindi na. Ba't palagi mong pinipigilan ng ganyan? Anong ibig mong sabihin? Si Jay ay parang mabuting tao kung mag-work man ang chemistry sa inyong dalawa. Hihi, sisiguraduhin ko na nandun ako. Hey, yun na, pwede ba ako pumunta din sa meeting nyo? Salita ni Dom. Ano na naman gusto nito? Tanong ni Yuna. Ba't ka naman pupunta doon? E di ka naman student council. Ako na lang ang personal, alalay mo, salita ni Dom. Utang na loob, tigilan mo na yang pagiging tanga mo or itulog mo na lang yan, salita ni Yuna. Nood tayo ng sine bukas. Pagkatapos ng meeting nalaman ko may bagong zombie movie, maganda daw. No way, hindi ako nanunood ng ugok na palabas tungkol sa mga patay na tao, kaya mag-solo ka na lang. Actually, bagay na bagay tong dalawang salita ni Mia sa kanyang isip. Napasulyap si Mia sa bintana at nakita niya na magkasama ang dalawa. Ayun sina Mino at Jay, tignan mo, parang nagbike pa sila papunta ng school. Parang maganda ang panahon ngayon, baka bumili din ako ng bike ko, salita ni Mia. Oo, bumili ka ng bike tapos magpaturo ka magbike kay Jay. Bibili din ako, singit ni Dom. Anong pake ko, salita ni Yuna. Nakapasok na si Mino sa loob at nagtil-iyan ang mga babae sa kanyang pagpasok. Bumalik ang eksena sa ating bida na tahimik lang. Hi Jay, bati ni Yuna. May nais akong tanungin tungkol dun sa student council meeting, salita ni Yuna. Ano? Pagtataka ni Jay. Karamihan sa atin gusto ganapin yung meeting sa isang coffee shop to brighten up the mood. A bit, ano sa tingin mo? Nagbibiro ka ba, salita ni Jay. Nice, kita-kits na lang tayo sa cafe para Sam, itong text ko mamaya sa'yo yung address. Tumalikod na si Yunha at naglakad palayo. Bumalik ang eksena kay Mia na abala sa pag-aaral. Mia, tumalab yung plano ko, sasama si Jay. Magdamit ka ng maganda para sa meeting, salita ni Yuna. Okay, sagot ni Mia habang namamula. Sumapit na ang meeting nila at si Mia abala sa pagpili ng damit na kanyang susuotin. Napahinto si Mia sa kanyang ginagawa dahil nagring ang kanyang cellphone. Hello, ano, handa ka na ba? Malapit na ko. Talaga? O sige, papunta na din ako. Nataranta na si Mia dahil di pa siya tapos sa pagpili ng kanyang isusuot at nagmamadali na siya. Ang ganda ng panahon. Ano bang ginagawa ko kapag weekend pero nakatambay lang pag wala talagang pera? Di masaya.
Tingnan mo yung mga magjaw yun ang aga-aga hawak kamay na agad. Pati tong batang baliw sa pusa kadate na yung pusa niya mukha ngang baliw na baliw siya para sa mga pusa. Napalingon si Minu sa kanyang likuran. San ka pupunta, Jay? Sa Student Association meeting salita ni Jay. Ngayon linggo. Wala kong ginagawa, pwede bang sumama? Hindi ako lang ang pupunta salita ni Jay. Lumabas na ng bahay si Jay at sumakay na sa kanyang bike. Ako nang bahala sa bahay, uwian mo ko ng pasalubong tulad ng ice cream salita ni Minu. Habang si Jay naman natulala. Kasalukuyan nasa meeting place na ang iba. Alam mo. Ano? Iyang pag-inom mo ng kape ay mas nakakasilaw at mas maganda pa sa mga babae sa New York, aking anghel. Dahil sa banat ni Taba, kinilig naman ang uto-uto na babae at yung iba naman ay naiirita na sa ginagawa ng dalawang nagliligawan. Masarap ang cake nila dito, salita ni Dom. Bakit ba sumama pa tong takmol na salita ni Yunha sa kanyang isip? Dumating na si Mia at napakaganda niya sa kanyang damit. Hello guys, bati ni Mia. Maaga ka kesa sa inaasahan ko. Sino ka, salita ni Dom? Hala, wag naman kayong ganyan. Dahil sa labis na ganda ni Mia, nabitawan ni Dom ang kanyang subo na pagkain. Teka, ikaw ba yan, Mia? Talaga si Mia. Wow, ang ganda niya. Ibang-iba yung itsura mo pag wala kang salamin. Dapat dati mo ba sila tinanggal? Parang naghanda ka talaga para dito, ha? Talaga ba ngayon ko lang sinuot tong contacts lens ko eh? Ibang klaseng makeover yun. Sino bang mag-aakala na ang student vice president ng school ay ganoon pala kaganda, at bilang leader ng broadcasting club dito sa school, ito ay isang napakagandang balita. Maganda, napakaganda. Dahil sa inis ng babae, inapakan niya ang paa ng kanyang boylet dahil kanina pa ito nakatingin kay Mia. Nagtawanan ang iba dahil sa pag-aaway ng dalawang magjowa. Bro, yung mga batang yon ang iingay nila. Guys, taga Gun Industrial High School Junior at ang pangalan pala nito Sang Kwan. Nakakabagot naman dito, wala namang masaya dito, salita ni Vinny. Tigilan mo na yang walang kwentang yan, pansinin mo na lang yung mga bastardo nakatitig sayo dun, oh. Hahaha, nakita mo, sabi ko sa'yo pula yung kanang mata niya. May ganun ba yung totoo? Hahaha, ano siya, isang boy band? Habang tawa ng tawa ang hangal, meron na lumapit sa kanya at kinuha ang baso. Baka gusto niya talagang magpapansin, pati nga buhok niya di ba kulay pula? Hahaha, ano siya, isang boy band? Habang tawa ng tawa ang hangal, meron na lumapit sa kanya at kinuha ang baso. Napahinto ang mga bastardo at napatingin sila sa kumuha ng baso. Haampit naman itong kape na talasang tae pa. Gulat na gulat ang mga hangal dahil sa paglapit ng kanilang pinag-uusapan kanina. Ano yung kulay ng mata ko, weird para sayo? Gusto mong tanggalin at ipakita sayo na red talaga to? Hoy, anong problema mo, baliw ka na ba? Dahil sa inis, sinipa ni Vinny ang lamesa at tumaob ito. Dahil sa ingay na pagtaob ng lamesa, napalingon ang grupo nila Dom dahil sa gulat at napatanong sila kung may nag-aaway ba. Napatumba ang hangal dahil sa ginawa ni Vinny at inapakan siya nito. Ano gusto mo pa? Sa tingin mo nakakatawa ako kasi hindi tayo magkamukha. Di ko lang matiis yun, mga walang kwenta katulad mo at ng mga kaibigan mo na walang ibang ginawa kundi manira ng tao kapag nakatalikod. Kapag nasa kafe ka, manahimik ka lang, ubusin mo yung iniinom mo tapos umalis ka na sabay tapon sa kape sa nakahiga na hangal. Gusto mo ba tong gumagawa ng chismis tungkol sa ibang tao at ramdam mo bang nakakaangat ka sa amin? Napasigaw na lang ang hangal dahil sa labis na init ng kape. Wag lang kayo tumayo dyan at pigilan nyo siya. Nakadrugs ba yun?
Nung bigla ibubuhos pa uli ni Vinny ang kape, may biglang humawak sa kanyang kamay at pinapatihil siya nito. Napalingon si Vinny sa lalaki na humawak ng kanyang kamay. Tumigil ka na, salita ni Dom. Pinigilan ni Dom si Vinny at napatingin na lang ito at binitawan na din niya ang hawak niyang baso. Ano ba problema mo, hoy? Nagkatitigan ang dalawa dahil sa mga nangyari. Ano bang problema mo, ha? Sabay hawi sa sombrero ni Dom. Tahimik lang na nakatingin si Dom kay Vinny. Hoy, Band-Aid. Napalingon si Dom sa likod. Ipanatili mo yang mapahamak na kamao mo sa sarili mo. Tinak pa ni Dom ang kanyang tenga at lumingon ulit kala Vinny. Ano bang ginagawa nila? Ang gulo naman nila. Vinny, umalis na lang tayo bago pa lumala ang sitwasyon. Bago umalis si Vinny, inasar pa niya si Dom. Tara na nga, ituloy na lang natin to mamaya sa lugar na mas tahimik. Pinulot na ni Dom ang kanyang nahulog na sombrero at sinuot. Lumapit na si Dom, kala yun ha. Wala akong ginawang kalokohan ha. Eddie, good job, Takmol. Napalingon ang mga kalalakihan dahil sa napakagandang dalaga na naglalakad na may malita. Kahit yung may kasama ng jowa ay di maiwasan pa din mapalingon sa ganda ng dalaga at napansin naman ito ng jowa niya na babae at nag-away na sila. Hoy pre chicks, ayun, tignan mo dali. Damn, sobrang ganda niya, model ba siya? Wow, di na masama, baka taga-Europe, subukan ko ngang kunin ang number niya. Bobo, hahaha, baka di mo pa siya makausap. May alam naman akong konting French. Sa mukha ko palang pre, kaya kung makakuha ng number ng kahit sinong foreigner. Sige nga, pag nakuha mo number niya, libre ko na ta ngayon. Ako bahala, meron akong 99% success rate. Hahasan mo nakukuha yang ganyang yabang mo sa puwet mo ba? Kailangan mabasted ka din minsan para bumalik ka sa realidad, hahaha. Tinitingin netong mga hayop na kaya ayoko ng mga lalaki eh. Tuluyan ang lumapit ang hangal kay Shelly at kung ano-ano ang pinagsasabi. Just speak English, would you, salita ni Shelly dahil di niya maintindihan ang hangal. Sira ulo ata talaga ang lalaking nata sa isip ni Shelly. Nagsasalita ka ng English, taga saan ka ba, tanong ng hangal. Umiinom kasi ako ng kape, tas nakita kong may dumaang anghel kaya sinundan kita, may boyfriend ka na ba? Kung okay lang ad, sana kita sa IMAP ko, pwede ba makuha ang number mo? Seryoso, first time ko atang manghingi ng number sa hindi ko kakilala sa kalye. Habang ang ating bida naman ay patuloy sa pagpedal ng mabilis at tila may napansin siya na kahina-hinalang mga tao. Gago ka, ang bagal naman ng motor mo, bilisan mo. Huwag ka maingay, tanga. Nakita ko na yung target. Asan ba? Ayun, o, yung blonde na sobrang sexy. Shit, tignan mo yung mga bag niya, mukhang mayaman talaga siya. Okay, lock on target na. Tapos na ba tayo dito, sabay hagis sa cellphone ng hangal. Naglakad na si Shelly palayo. Salamat, i-message kita mamaya pag may pagkakataon. Man ang cool ng pagkasuplada niya. Kahit na 99% parent ang success rate ko, kahit mga foreigner di makatiis, hihihi. Pagtingin sa cellphone niya, nagulat ang hangal dahil sa nakita niya. Bigla na lang nawala ang sigla ng hangal dahil ang inaakala niya jackpot na siya, yun pala pinaasa lang siya. Nakalagpas na ang mga kawatan sa hangal. Nakasunod na ang mga kawatan kay Shelly. Tuluyan na nahablote ng bag si Shelly. Tuwang-tuwa na ang mga hangal dahil nagtagumpay na ang kanilang masamang balak. Napasigaw na lang si Shelly sa mga kawatan. Hoy, tumigil kayo, ibalik nyo yang bag ko, mga buweset kayo. Nagulat si Shelly dahil may mabilis na bike na dumaan sa kanya. Napalingon si Shelly sa binatang nagmamaneho ng bike. Ha, sino kaya yun?
Isang lalaki na nagpapahinga habang nagyoyosi. Dumaan ang ating bida sabay kuha sa may helmet. Pahiram po muna saglit lang. Hoy saglit. Desidido talaga ang ating bida na mabawi ang ninakaw na bag. Imbes na manggulo sila dito, bakit kasi di na lang sila manahimik? Magkape lang tas umalis na? Mga wala talagang kwenta, kita ng andami naming ginagawa dito, nagdagdag pa sila, hay nako. Naawa nako sa mga taong nagtatrabaho dito. Hehe, kung gamulo palalo baka kinailangang pang ako na ang gumawa ng paraan. Muntik nang maulit lahat ng nangyari nung elementary nung mas kilala pa ko sa tawag na blood fang, pagyayabang ng mataba. Pinupuri si Dom ng mga babae dahil daw sa tapang na pinakita niya doon sa nangyari, na pabilib ang mga chicks. Tuwang-tuwa na si Dom dahil sa mga papuri na narinig niya tungkol sa kanya at nagiging mukha na siyang aso. Di ko naman planong makipaglaban, gusto ko lang siyang takutin ng konti. Matapang ka dyan, di mo na naman ginagamit utak mo. Actually matagal na talaga akong may gustong itanong sa'yo Dom Okay lang ba, tanong ni Mia. Talaga, anong gusto mong malaman, ang tunay kong nararamdaman para sa'yo? Hehe, hindi no, ang gusto kong malaman kung bakit ka may band-aid sa may labi mo. Bakit ba lagi mo yang suot, may peklat ka ba dyan o ano? Eto ba turo ni Dom? Sabi na may magtatanong, imukha ka kasing tanga dyan. Ano nga, lalo tuloy akong naintriga, secret lang natin, okay? Sige na Dom, ipakita muna. Sige na nga, pambihira, bahala na, wag nyo tong ipagkakalatha. Tuluyan na tinanggal ni Dom ang band-aid sa may mukha niya. Nagliwanag ang mukha ni Dom dahil sa pagkakatanggal ng selyo ng pagkalalaki. Ano yan, gulat ng mga babae? Isang bigete. Sinong estudyante ng high school ang may bigete na? Wow, astig, meron na siya agad ng pinapangarap ng mga kalalakihan, swerte muchong. Magpapatubo din ako pagtanda ko para kasing angas ko si Brad Pitt. Paanong may bigote ka na high school ka pa lang? Eto ang sekreto ko. Di ba yan ang legendary M-Hair Growth Gel na sikretong ginagamit ng kalalakihan? Isang misteryosong produkto na kaya kang gawing isang macho. Puro chismis lang naririnig ko tungkol dyan, hindi ako makapaniwalang makikita ko siya. Dom, penge naman ako niyan kahit konti lang, sige na. Asa ka lol, ang hirap kaya hanapin neto sa black market. Pero bakit grabe ang effort mo para magpatubo ng bigete? Sa totoo lang, tinutulungan ko kasi tatay ko sa club niya, part-time job ba? Pinagpapawisan na si Dom dahil unti-unti na banyag ang kanyang mga kalokohan. Sa club kasi medyo nagdi-DJ ako ng konti, kaso nahahalata na estudyante pa ko kaya pinapatanda ko itsura ko, hahaha. Pag nalaman ng mga teacher sa school na may bigete ako, malamang aahitin nila kaya tinatakpan ko ng band-aid. Kaya ka ba laging tulog sa klase? Pero ano bang trabaho ng tatay mo kung ganyan na agad pinapagawa niya sa'yo? Masasabi mong isa siyang manager ng organization. Lumipat naman ang eksena sa may airport. Pinakita nga pala ang papa ni Dom nakauwi na galing ibang bansa. Maligayang pagbabalik, sir. Oy pare, ano talagang ikaw pa mismo ang sumando sakin? Wala yun, halika na. Uy, wag ka namang ganyan, parang ang sungit mo naman, ngayon lang tayo ulit nagkita. Ilang araw ka lang nawala, Terrell, na importante ta. Nagkunwari ka sana na masaya kang makita mo ko ulit. Inaalagaan ba ng maayos ng anak ko ang mga bagay-bagay sa club? Huwag ka mag-alala, kaya niya yun, Tara na. Oo nga pala, nakalimutan kong uuwi na pala si Dad ngayon. A manager ng organization, so parang isang politiko, tama ba? Hahaha, parang politiko, oo, pwede na, hahaha. Guys, kunin ko na mga kape natin, tumunog na yung buzzer. Habang papunta na si Mia sa kuhaan ng order, may biglang lalaki na pasimple kinuhaan siya ng litrato. Bumalik ang pahina sa ating bida na patuloy pa din sa paghabol sa mga kawatan.
Mukhang naka-jackpot talaga tayo ngayon ahihihi. Ha, sino yung gagawin yun? Hoy, may gago na baliw na sinusundan tayo, nakabike lang siya. Lusinong tanga ang hahabol sa motor gamit ang bike, bobo. Tanga gago, may nakasunod nga, tignan mo. Hahaha bobo, amputa, habulin ba tayo gamit ang bike? Marami ka pang kakaining bigas, hahaha.